Okay, ang direksyon niya along sa center, makita siya radial force. Isang effect sa radial force. Sa book ni First, ang radial force gitawag po na siya og separating force. Tungod kay kanang nga pwersa mo na makakos nga buwagon ang gear. Okay? Yang itud ba, itulak siya, magtulakanay sila. Nabuhong na siguro siya, buwag. Wala na, radial force. Ay kadwa nga another nga pwersa is ganito to transmitted force. Transmitted force. Mo ni pwersahan nga muli sa power. Diba? Power is equal to, diba? Bukod na natin nga formula. Tangential force or transmitted force times the linear speed. The linear speed mo tong pi dn. Okay? Anong si ampere naman sir? Tungod guys, siya may makapatuyok sa gear. Ang radial force hindi na makapatuyok. So, ang muli sa power, ganun lang, transmitted force na. Now, kung ito, resultant niya, di ba? Kaya kung naman tanong sa resultant, ang resultant na ni kanang diagonal, di ba? Kung ano siya, F, ito na lang F. So, kaning position sa F, o nakita ito, line of action. Diha ang posisyon sa resultant force. Resultant due to the radial force or resultant of the radial force and the transmitted force. Mo na F, no? Ang iyang posisyon is mo ni siya. Ano mo ang resultant? Okay? So mo na line of action. Now, sa pagkuha sa resultant force, very simple, no? Pythagorean lang, no? Fr squared plus 50 squared. Kung nga, kaning angle na nasubtend yan with respect sa tangential force, mo na itaw to o pressure angle. Ang simple sa book ni Peirce is angle P. So, angle P. So, mo na itaw to pressure angle. Nani siya standard, usually mga 14.5, 20, or 25. So, basir pala ni nga figure, kung gamito na to ang pressure angle, ang relation niya equal to opposite Fr over Ft. So, kung gusto ka magbaon ang transmitted force, i-relate lang sa power, makuha ng transmitted force. Kung gusto baon mo ang radial force, gamita lang ang pressure angle. Relate na siya. Okay? Question? Kung ano lang mga formula ito, kanang force times linear speed, kanang ibutan na mga formula niya, generic na siya, no? Sabi generic sir, wala rin po na pharmacy. Generic, meaning ma-apply na siya both English ug SI. Kamo ay discarte sa unit ba? So, di na kaya kung formula pag English na yun, kay sige, mapulay sa na English na. Sa SI ang problem, English mo na formula. Ay, dapat tayo na pinakadali sa akin. Problem gani is I mo na pag-solve. Naman, i-convert naman. English mo siya, English. Naat English. English baka. Is I gani, is I doon pag-solve. So, ang pag-solve sa board exam mo, is I ang problem. Is I ang choices. English pa din mo, i-convert na buka. Ganaan lang. Dapat, kaya mo, flexible, ka dapat. Solve ka in terms of English, in is I or English way. So, for example, dili, masabot ba, dili ba, sa power, for example, kung gusto ka horsepower, let's say, force to pounds, dili ka ni feet per minute, ang pounds per minute, dili na horsepower. Ang conversion niya, 1 horsepower, 33,000 foot-pounds per minute, ano na yung 33,000, no? Kung gusto ka watts ni siya, dito na ka, Newton ni siya, dapat ka rin meter per second. O sa linear speed po ka, kung gusto ka nga mapit per minute na siya, by D over 12, where D is in inches. No? Para ma-convert siya to feet. Nga na ba? Kung gusto ka nga meter per second na siya, kung i-meter na siya, i-divide 60, para ma? Meter per second. No? Kung ba't kay i-feet niya, i-divide by 12, din na double. I-feet na daan, i-divide by 12. So tanah careful gid mo no. Dapat gid mo sa mga basic pa kana mag-convert.
feet to inches, nga na, no? Mga basic mo na, no? Minutes to seconds. Okay. So, from on, masunod ang mga terms na ito na ma-discuss siya. Pitch circle, pitch diameter, pitch point. Ang pitch point, ano siya? Katong point of tangency nila, no? Anin yung circle. Okay, anin yung circle mo, itong outside circle. Didindom, circle. Itong root circle mo, siya, whole depth, working depth, na-discuss na pa niya. Ang clearance, okay, na-discuss na sa circular thickness. Okay, na chordal. Saan ang chordal? Circular thickness na po yung chordal. Okay, ngayon siya. Example, mo na itong circular distance. Okay, assuming mo na circular distance. Ang chordal distance is straight line lang. So, distance niya ganire na straight, mo na chordal distance. Kali ka sa curve sa circle, circular distance. Okay? Nga na siya. Walang term niya to, circular thickness, tungkol kay vision along the pitch circle. Chordal thickness, straight siya. Yan na. Hindi pinapor. Backlash, okay, mo na ito discuss kanina, no? Backlash. Then, phase 3, phase 2, lang, taplan, butang. Okay, ganun, mapanig, isa, no? Okay, manig, sabot na ba niya, oh? Pinion, motor, smaller, gear. Ang gear na ito, motor, larger, gear. Okay, natin term, itawag arc of action. Arc of action. Line ito niya kay line of action. Ganun is arc of action. It is the arc of the pitch circle through which a tooth travels from the first point of contact with the meeting tooth to the point where contact ceases. Okay. So, meaning kanang arc na yung ma-form, di ba, inig-mesh niya, mag-touch ang sa tawag niya, katong mga ngipon sa pinion o sa gear, ikan diha, hangtod nga magbuwag sila. Katong arc na form na to, mo to yung arc of action. Gikan sa nag-start contact o sa end sa contact. Arc of action. Dapat i-term na arc of approach. Ang arc of approach of the pitch circle through which a tooth travels from the first point of contact with the meeting tooth to the pitch point. So, gikan sa nag-start sila o contact hangtod nga dili hangtod sa mabuwag kundi dili hangtod na sa tama na sa pitch point. Dili ika nagkontak sa daan, nagtouch na daan ang mga ngipon sila. Kaya pag-abot dili nataman. Wala itaw tuog arc of approach. Okay? Dili nataman sa pitch point. Then, yung arc of recess, sumpay rin siya. Dahil arc of the pitch circle to which the tooth travels from its contact with the meeting tooth at the pitch point to the point where its contact ceases. So, di ba, ang arc of approach, ikan sa nag-contact hangtod sa pitch point. Ang arc of recess po, ikan sa pitch point, padong sa UN ang nag-contact. Nakuha niyo? Ang sum sa duha, mo ito yung arc of action, ikan ito sa start, hangtod sa end sa contact. Punta niyo? Sa total, ang start ng contact, sa end sa contact, arc of action. Ikan sa contact, padong sa pitch point, arc of approach, from pitch point to buwag na. Okay, recess, no? Yun ang recess na una kay mabagting mo na, manakit sa kwan. Diba, recess? Ang gawas mo na, muna kay end, ang contact. End of class, yun. Magbukod sa Latin, sa una, alam na pa rin, alam dito naman. Ang mabagting ko niya. Bukod. Perfect ka, perfect na quiz. Ang ilaw dito sa gawas. Ito. Okay. Then, natay tawag o velocity ratio. M sub W ang symbol. Symbol lang kayo. Velocity, from the word velocity. Velocity, ratio sa velocity. Pero, patayin niyo. Kinsa ba yung numerator? Kinsa ba yung denominator?
ang numerator, sabi ko, velocity ratio ko ni, ang numerator niya dapat ang driver, ang denominator ang driven. So, walang F1 over F2. So, sa velocity na siya, driver over driven. Sir, ano kayo? Kung ano yung sir? Driven over driver lagi. Dili man yung speed, velocity. Number of feet man siya. Ang relation sa number of feet sa linear angular speed kay inversely proportional na sila. Mas dako diameter, mas inay po na yung angular speed. Dalawa. Kani, mas gamay ang pinay, kumpay na rin. Imagina, rotate din siya o 360 degrees. Kani ba? Rotate 360 degrees ka rin, 360 ba po? Usa? Hindi na kabot no? Imagina ka na ka-distance yung mag-travel ba? Kani ka-distance yung mag-travel. So, probably, ang distance yung mag-travel niyan eh. Ito na tama yan. So, mas paspas ka rin. Kaya naman na siya, kabot 360. Kumpay na rin. So, meaning, mas paspas ang gamay, angular speed, kumpay sa dako. Ano prove na inversely proportional sila. Okay? Ang diameter o number of teeth, maura sila, proportional sila. Of course, ang diameter, dagdag mo siya ang number of teeth. Then, ano ikaw? Gear ratio. Ang gear ratio na sa number of teeth po. Ganiha, velocity ratio. Velocity, sayo ko sa ito, no? Kaya velocity na may word, velocity. Ratio na velocity, driver of the driven. Pero kani, gear ratio, number of teeth of the gear. So, balik mo siya. Gear over pinion siya. So, ibabaw, number of teeth sa gear, or number of teeth sa pinion. Nakataon po niya, equal, mawag po na siya dito sa velocity ratio. So, in spark gear na case, equal sila. So, kani, dili mapay sa tanan nga gear na spark gear, ma-apply. Okay, equal sila. Okay, natin ito po. Base circle dahil. Base circle. Kung saan yung base circle? Okay, ako nakalimutan ito ganihan, no? Ako ito yung base circle, ito ganihan. Kanila. Bantay mo, kanina yung dotted curve na circle, no? Or broken curve, kanina. O na, base circle mo na eh. Base circle. Saan ang base circle? On the word base or ang basis pa, basis. Meaning mo, nagibasihan sa iyang kurbada, bitaw. Hintay mag-cut, kira ka. Magama ka gear, cut. Magama ka o. Mo na yung base circle. Then, gusto kang pila ka ng belted. Yung may na equal angle. Na. Okay. Sunod. Magama na kasangipon niya. So, magama ka tayo circle niya or arc pa. O na yung circle mo. So, hindi ka na ba? Parang kumpas pa. Yan na. Galan mo ka dire. Nanasad. Galan mo ka. O, ikibasihan ba? Kanang circle yan. Kabasihan. Parang center niya ba? Ano? Nakuha niyo? Kung bali na po ka. Dili na po ka. Pikas. Ano na po, no? Ano po ka. Ano? Ito, kamapol ba? Kinasiya o. Ngipon, no? Kanang circle ba? Diyan ang iyang kumpas pala. Kanang center sa kumpas ba? Yan na ba? Sa tayo nyo? Yan, imo i-trim na yun. Triman mo na yun. Tangan yung circle na na. Yari, triman mo. So, yan na. Pagkuha sa... Mali, pagkuha sa circle. Yan, ibasi ang iyang kurbada niya. Kanang tone profile. Or kanang tawag o sa taga na. Naman sa machine elements. Bulyot pa circle, nanamda. Hindi na siya. So pitch, mo ito na-discuss ito, no? Doon kasi itong pitch na involve ni. Saan itong mga pitch na involve? Diametral. No? Circular. Circular pitch o diametral pitch. Basta ang second word na ibaterin niyo. Pitch ang second word, pitch na siya, no? Nade pa tayo kanang base pitch. So kanina, mag-on na siya sa circular pitch. Ang iyang ibasihan lang ang diameter katong sa base circle. Then dapat tayo length of action and contact ratio. So length of action mo ng Z.
So, muna yung formula. Kita na sa libro po ni Peirce, no? Sa napita ni yan, atong contact ratio, atong length of action over the aning base pitch. Okay, alright, sa designing na ta. Designing. So, ito po nga ng terms of taas ang discussion kapay sa square gear. So, sa uban nga mga gear, mamahon mag-ipot sila. Bupalik ito mga terms, no? So, let's go to the strength, or no, design. So, designing sa gear, yan siya, no? Mag-design sa gear, duha, basihan, or basis, no? Of design. Gamit kayo yung eraser, no? So, doon ang basihan, ito to, based on strength, Fs, ano siya? Based on strength, Fs, o ganito to, based on wear, F sub W. Muna yung diwa to, basis sa design. But, kung mabasa ka sa book ni Peirce, ang ingon niya, if the operation is intermittent, ano na intermittent gani? Hindi na, intermittent fasting kung ibawan niyo. Meaning na not continuous, binalip na sa continuous, no? Intermittent, kadali ra, no? Dili do continuous, no? Not continuous. So, o intermittent na operation, pwede na kuno sa design na to based on strength lang. But kung continuous na ang process, so i-apply ginato ang wear load. Kani, consider na nato ni. Siyempre, continuous, so mga dugay, tataas ang friction, so gasgas mo siya. So muna i-apply nato ang wear load. So asa man nato i-compare din silang duha kaning strength o wear loads. Ato na i-compare nato sa tawag to dynamic load, FD. So sa may kondisyon dapat ang kondisyon is dapat is para okay ang pag-design, dapat ang load or strength na load o sa wear load must be greater than the dynamic load. Ano ang kondisyon? Para okay ang atong design na ang load, strength load o katong wear load are greater than the dynamic load. So, report na mo, paano na ba, no? At isang yun ako ni si load based strength, Fs. Okay, isa mo yung mga symbol na yan eh. F sub S mo na yung katong load based on strength, no? So, nagkuhan siya, pertain sa kalimutan sa material na to, no? Diba? Aware naman tayo, ba? Kanang word na strength or stress, mula synonym na nasa ito, mechanical engineering or engineering. Because the basis of the strength of the material is the capacity of the material to handle stress. The higher the stress na makaya niya, okay, the higher the strength po, no? Mao para sa taong gapon. Di ko nga magkatao kung ako makaya ka stress, di ka musulinder basta-basta. Sa pang video, kapila ka manahan ko, masinisay. O bago ang gyapon ka, no? Bitaw tinuna, no? Mo na-realize na ko sa sigan nun o sa materials o diba ako eh, dito yun yung dito. Diba? So na, nagkaroon ko, Bitaw, di na, umagat ang kapilat na lahat ko, parang kapilat na bibaho, no? Every time, kita mahal ko. So, balik na rin, ang basihan sa stress sa material, sa tao lang, ang capacity to handle stress. So, stress pipili sa material siya. Okay, galawan to. Saan mo yung S din? Saan mo naka-S din? Stress, di ba? May mag-stress ka, di ba? So, kasi nga stress. So, kani siya, stress is building stress siya. Pero, kung yung tanaw, di ba? Kining mesh niya, nanay, ana kung exist ang load, kinig ko na ba, kanang magbaak na siya. Dili tanang ipon sa gear, nanay stress, kato lang nag-contact, of course, di ba? So, na-stress na, yung ang stress.
Kunya, mawa na po tao, di ba? Kaya magbuwag mo na. Ngayon, matong recess ba? Kunya, tao na po, naanasad, mawa. Sama na siya. Ngayon siya, mawa na, sa itong sinisay 1. Mawa. Yes, itong variable loading, di ba? Variable loads siya. So, sa variable loading, distance stress na itong gamiton is, dito itong endurance stress, itong SN, dito, ano mo? SN, basta varying load. Endurance stress, yung gamiton, endurance stress. So, bali, kanang S niya, SN na siya. SN, S of N. Diba, kaya ba naman mukha na, katulad ng SN prime, is equal to 0.5 of SU, yan lang. Okay, yan to, nagito siya. Anyway, na sa libro, i-recall po niya diha sa pagka sa S. Naik pa sa libro. Next, kaning B. Gusto kaning B. O na ang phase width. Sa itong sulfon. Then, naadya sa libro na po, ang phase width, iyang relate siya sa diametral pitch. Okay, tanaw sa libro, tanawa lagi dyan. Iba na. Phase width na, width. Width. Tapos, samantay man ang 8 over PD, ang phase width must be greater than 8 over PD and lesser than 12.5 or less than 12.5 over PD. So, usually sa design na ito na, nakita natin sa PDF po ninyo. Ang atong design na po na, ang B na ito, atong assume na lagay na wala. approximately equal to 10 over PD. Itong assume na, no? Pwede kita sa PDF, solution manual. 10 over PD diametral pitch. So, yan na to, no? Diametral. Ang purpose na para reduce siya. Bali, ang variable na ito is kanina, PD. PD na lang. Ang single variable siya. Kung single variable na siya, may masaw na ta. Okay? Isa kaya, B na ito na phase width. Kunya, ang relation niya sa diametral page, kung ito siya, no? The range niya, yung range na ito, mga 10, approximately 10 over PD. Now, sa Y yan eh. Ang Y, ito ito, form factor. Endurance stress. Form factor. Ang form factor, makita na sa table 8024. Sa table 8024. Form factor. Kita niyo ang form factor? So, ang sarang mapat ang form factor. Dapat kami o sa number of teeth, no? Pagkailangan siya, number of teeth. Unsa, asa yung load of teeth? Load na ba sa tip or sa middle? Kunya, usa siya, klase ang ihang kanang ipon, kanang pressure angle. 20 degrees, 14.5, di ba, na diha? So, bali, duha ang imong pasihan na ni. Duha ka magkuha, ano ba? Opinion of gear man na siya. So, magkuha ka form factor dito sa opinion, magkuha ka factor sa gear. Duha yung baon. Mao po sa kaning S code. Kung di sila pareha material, kaduha ka magkuha sa SN. Dahil ang opinion ba, dahil material ang gear. So ang button man na, butan na. Asa may gamiton na mo, sir? Okay, ngani ang button nimo, no? Kung lahi nga material, so lahi sila S. Kung lahi ang Y, lahi maglahi sila Y, kaya mas pala number of teeth. I-multiply nimo ang S o Y, then whichever is smaller, mo to gamiton na to. Ano, practice na to, di ba? Para safety. Whichever is smaller nga is Y, S times Y ba? S din na katong yield strength. S times Y na ba? Na S times Y, wala mo B. Ano maglahi mo sila, sir? Maglahi sila kay in case of different di sila parehong material. Maglahi na daan. Sa form factor pala daan po, maglahi ito sila. Pero same material, mas ano ka magkuha sa S. Sa Y na lang ka magbase. Pero lahi-lahi sila ng material, mo nang i-multiply pa nimo. S times Y, asay mas gamay, mo tayo gamitin ko.
Okay, so muna sa strength. Okay, na yung formula o muna yung katong kuha, di ba? Power is equal to force times linear speed, di ba? Power is equal to force times linear speed. Ano siya, i-predetermine ka units. Ang force ito na yung pounds, kanya yung feet per minute. Kaya lagi, ang foot pounds per minute is equivalent to 1 horsepower is equivalent to 33,000 foot pounds per minute. Conversion na siya. Pero pag aware mo, anahan, gawin kayo mga shortcut po pula. Pag aware, ginawa na sa mga units. Hindi kayo, is ang program, gamit ano eh, hindi na, gamit. Okay. Now, let's go to katong dynamic load. Katong i-equate na to sa strength. Okay, mo na ang dynamic loads na formula. Dahil lahi, no, depende sa type of manufacturing of the gear. Kung commercially ka, carefully ka, precision ka, or commercial hub. Sir, wala given nga kung sir, nga na, usa nga ka. Pwede po galing yung linear speed yung basihan, no? Linear speed. So, magkadako ang linear speed, dapat mas precision po ng cutting niya. Okay? Muna may equate dire. I-equate mo dire para solve mo si KJ. I-equate na mo. Pero usahay, gamit ang series factor. Yan na siya, pwede po rin mo, if S is equal to NSF times FD. Sige nga, okay. Okay, alis na sa PD, FD. Or dynamic load. Mo yung formula, magkailangan ka value sa transmitted load o sa linear speed. Transmitted load mo ito 33,000 HP over BM. Ang BM po mo ito pi dn over 12. Yan nakukuha. Then dapat yung mas challenging gamay nga dynamic load. Kung ito itong Buckingham average dynamic load for metal tip. Okay. Ang pangutana, sa kadaghan sa formula sir, asa may gamiton na mga sir? Kana. Hindi mo na may manimo. Okay, nga lang gina siya, no? Mag-run error, uban pa, yan ang ginang-designing. Anyway, ato sa mga Buckingham, nagawa din ang Buckingham. Kita nyo na page 372. Ha? 72? Oh, 372. Nandiyan ang formula sa Buckingham. Okay. Then, ay paragraph diha. Pati mga paragraph nga gears that would not be. Okay, tanawan yun na gears that would not be. Kita ninyo. Hindi na mao. Hindi na mao nga sentence pa. Kana nga paragraph, but not that sentence. Nasa second to the last. Second to the last sentence. Okay, kanang we never. Never Okay, oh, di ba? Masuna, we never. May mana, no? We never. So na, basta ko no, we never. Whenever the horsepower is less than about 10 to 20, use the equation 13.7. Incredibly conservative. Okay. Sabtan nyo. Sabtan wa. May sabtan, no? Okay. So mo tubag sa pautana ganiha. Asa sa formula nga gamiton nato, sir? Mo ni tubag niya. Na kani kuno equation sa Buckingham kanang 13.7. 7 ba? Oh. Is overly conservative. Kung ang power nga gitransmit is 20 horsepower below. Kata niyo, o gyapon. Balik ko na sad. Kani Buckingham kuno ba? Ang ngayon ni siya kung gamiton kung above sa 20 horsepower ang transmit nga load.
Kaya ano, kung kanit itong gamiton, okay man siya, pero okay ra ba? Sobraan na ka, conservative. Kasi mas dili na economical ba? Okay na conservative, but overly na so di na economical po. Sobraan ra ba? So meaning, basta gagmay lang ang power such as 20 horsepower below, ang gamiton to, ang formula is katong ano ito gamiton? Pagko sa dynamic load ba? So ito lang kasi gamiton 20 horsepower below. Kaya ang Buckingham above 20 horsepower. Kaya Buckingham kung 20 horsepower above 20 horsepower. Okay? Anong C, sir? So sa Buckingham, nilaw, kaya wala tani, no? Transmitted load, linear speed, feet per minute, phase speed. Ang wala na dito, galing C lang. So na C. Ambot naman. So ang formula sa C is, magbase siya sa iyang induced moduli elasticity of the pinion and the gear, EG and EP. Dito na ako ha. Yang moduli elasticity, kita sa table bila, ada yang E. Macam mana K po? Ang K na to,